Okay. Pag open ng FTG Messenger, pumunta lang dito. I-click itong parang icon na ito, capture memory. Or if hindi na magsanay sa icon, pumunta dito sa file at makikita yung capture memory. Tapos i-click lang ito, pumunta sa browse, pumunta sa IR tab drive, tapos exported data, image RAM, result in FTK, okay. Palitan yung file name, Nuki. Tapos capture. Tapos mag-wait na lang tayo. Ayan, natapos na yung result. Pagkatapos nito, i-close mo lang to. I-minimize mo muna yon. Tapos pumunta sa IR tab drive, exported data, image RAM, result in FTK, at makikita mo na dito. Tutok na ito. Yan. Ayan na yung result natin. Okay. Na sa dump it. I-click ang dump it. Click yes. Ito yung lalabas sa monitor ninyo. Pag lumabas na yan, pindutin lang yung Y at magpaprocess na yan. Ayun yung result natin. Success. I-X lamang ito. Tapos makikita na dito yung mga result. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa magnet RAM capture. Pagkapindot ng browse, pumunta tayo dito sa result in FTK, wala po dito, desktop. Okay, IR tab drive, exported data, image RAM, magnet RAM, lagay ng Nuki. Tapos, i-save nyo lamang dito. Yan, hindi nakalagay na siya dito. I-start nyo lang. Tapos, antayin na lang matapos. Okay, tapos na yung magnet RAM natin. Click OK lang. And then, minimize ito. Tapos, i-minimize din ito. Pumunta dito sa IR tab drive para makita result. Exported data, image RAM ulit. Tapos, pindutin yung magnet RAM. At makikita mo na dito yung Nuki. Yan, Nuki. Okay. Ngayon naman, pumunta tayo sa EDD. Okay, ito yung EDD natin. Pindutin lang to, tapos pindutin naman ito. Click yes. Ito naman yung mag-check sa system natin kung encrypted ba siya o hindi. Yan yung result. Okay. Pindutin yung hash generator. I-click yung file na icon. Ito. And then, pumili lang tayo ng file. Ako, pipili na lang ako kahit ano dyan, tulad nito. Let's open. And then, generate, hash generate. Yan. Okay. Yeah. Okay. I-click ulit yung file. So, yung kanina, i-rename naman natin yan. Palitan natin ng Francis. Click open. Hintayin lang sa result. Continue. Yes. Tapos open ulit. And then generate naman. Ito naman yung rename. Okay. Ngayon naman, ito naman yung papalitan natin yung content. Nasaan kaya yun? Ito. Yung kanina yung Francis. Palitan lang natin siya ng isang content. Lagay lang tayo ng medyo mahaba siya, guys. Lagay lang tayo dito ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. File. Save. Okay. So, yun. Napalitan na natin yung file name niya. X na natin to at i-select na natin siya ulit. Dito makikita natin na mag-iiba yung hash value niya.
Ayan yung hash value niya. Kung mapapansin nyo, mauuna yan sa D46. So, pindutin natin to. Open. Tapos, i-generate ulit natin. Okay. At eto naman, yung napalitan naman ng content. Okay. Thank you guys.